Nagbabalik ang unang balita, hiwa-hiwalay na buto ng isang hindi hinalang babae na tagpuan sa isang bakanting lote sa Pasig. Narito ang report. Naghukay lang daw si Noel Forca sa bakanting loteng ito sa barangay Maligaya sa Pasig para sa itatayong pader nang matagpuan niya ang isang crate na kahoy na nakabaon sa mababaw na hukay at natatakpan ng plywood. Nang buksan niya ang wooden crate, tumambad ang hiwa-hiwalay na buto ng tao. Puro mga bungo na lang, ribs at saka yung bungo. Nakabalot daw sa plastic ang mga buto at may kasama pang ilang underwear pati pustiso. May natagpuan ding litrato na tila isang babae. Pero dahil kupas na, hirap nang maaninag ang mukha nito. Agad itong itinimbre ni Noel sa mga taga-barangay at pulis. Palagay ko dyan lang nilagay yung bungo. Parang matagal ng bungo siya eh. Ngayon, binalot nila ng plastic, nakatali, para sama-sama. Agad namang dinala ng mga pulis sa St. Bernadette Funeral Home sa Kanyogan ang mga nangingitim ng buto. Iniimbestigahan na ng Pasig Police ang pagkakatagpo sa mga buto. Para sa unang balita, Chino Gaston reporting. Isang lalaki patay matapos pagbabarilin sa loob ng pampaserong jeep sa North Fairview, Quezon City. Nakatakas naman ang mga suspect. Narito ang report ni Oscar Oida. Hindi na umabot sa kanyang Valentina ang lalaking ito matapos siyang pagbabarilin hanggang sa mamatay sa jeep na sinasakyan sa may barangay North Fairview sa Quezon City. Nangyari pamamaril bago matapos ang araw ng mga puso pasado alas 11 ng gabi. Ayon sa driver ng jeep sa Philcoa sumakay ang biktima papuntang Bagong Silang. Sa mga hukit ng bulaklak, suspetsya nila papunta na sana ang biktima sa kanyang Valentina. Papakarga po ako ng gasolina. Nung pag-park ko po dyan, biglang may sumampang isang taong naka-helmet. Saka siya pinutukan na 4 na beses. Nang matiyak na tumba na ang biktima, dali-dali mo nang sumibat ang mga suspect, lulan ng motorsiklo. Naka-motor na Mio, sir. Kulay puti. Kasama pa siya o siya lang mag-isa? Dalawa sila, sir. Naka-motor din yung isa. 7 tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng biktima. Wala naman natagpuan ng mga bagay na maaaring tumukoy sa kanyang pagkakakilanlan, maliban na lamang sa ilang tato sa kanyang katawan. Blanco pa ang mga otoridad sa motibo sa pagpaslang, bagamat natitiyak muna nila na kung sino man ang may gawa nito, pihadong matindi ang galit sa biktima. Malamang may galit to kasi sa dami po nung tama, saka nakita natin basyo, talagang papatayin niya talaga yung tao. Ito unang balita sa Quezon City. Oscar Oida, reporting. Tumaas po ang bilang ng mga tinamaan ng leprosy o ketong sa bansa. Hindi naman daw dapat mangamba ang publiko rito, pero aminado ang Department of Health na hindi rin nila nabibigyang prioridad ang sakit na ito. Narito ang report ni Marisol Abduraman. Ayon sa World Health Organization, 5,000 ang natatalang kaso ng leprosy kada taon sa 37 na bansa sa West Pacific Region, kasama rito ang Pilipinas, kung saan 2,041 ang mga bagong kaso ang naitala sa bansa noong 2010. Ayon sa Health Department, hindi naman ito nakakaalarma. Natutugon na naman daw ng bansa ang elimination target ng World Health Organization. Sa datos ng DOH, mula noong 1986, umabot sa mahigit 38,000 Pilipino ang nagkaroon ng ketong hanggang sa bumaba ito sa 7,500 noong 1998. This is a wake-up call for us to be able to really eliminate it. After all, the medicines are here, it is free, and it's just a matter of diagnosing them. We wanted to make zero. Of course, zero, very strict terms, zero is maybe impossible. That's true, because we talk about 20 years incubations. We contain this almost zero means that we're going to eventually eliminate that. Ang masaklap ayon sa DOH, hindi nabibigyang prioridad ang leprosy sa bansa dahil mas natututukan daw ng ahensya ang tuberculosis at iba pang sakit. Ayon sa WHO, isa ang ketong sa mga sakit na may dalang stigma. Halos lahat ng mga pasyente rito nagpapatotoo na ultimo sa baryo nila
Minsan sinusunog ang bahay, pag nalaan meron silang leproso o kundi kaya talagang tinataboy. Isa rito si Rodolfo Cañedo na nagkaketong noong 1989. Dinala raw siya ng kanyang kaibigan sa JNRMH noong 1992. Matapos ang mahabang gamutan, nagamot si Rodolfo sa sakit na ketong. Pudpud na raw ang kanyang mga daliri sa kanyang mga kamay at paa. Iniwan pa siya ng pamilya. Masakit para sa akin eh. Parang hindi ka makatulog. Hindi katulad nung na wala ka pang sakit, nakasalumuhan mo sila lahat. Dating tala leprosarium ang tawag dito sa Jose N. Rodriguez Memorial Hospital. Sa ngayon, nasa 600 taong apektado ng leprosy ang kanilang inaalagaan. Mahigit 100 dito ay inabandona na ng kanilang mga pamilya. Ito raw ang nakakapagpahirap sa kanyang sakit ngayon, sabi ni Renato Labastida, isang inaalagaan dito sa JNRM. Masakit. Yung parang na ako masisiraan ng bait dahil walang para ba akong hindi na ako sa Lipona, kalugar ko sa Maynila na muntik-muntikan na nila ako ipakulong na dahil wala naman akong ginawang kasalanan, bakit ginagawa nila sa akin? Kaya paalala ng WHO at DOH, hindi dapat katakutan ng ketong dahil nagagamot ito at hindi ito nakamamatay. Kailangan lang daw agad magpatingin sa doktor. May libreng gamot na rin daw na pinamimigay sa mga ospital ng pamahalaan at hindi basta-basta nakakahawa. Para sa unang balita, Marisol Abduraman, reporting. Bubusisiin po natin ang pagdami ng leprosy cases sa bansa mamaya sa Talakayan with Igan. Makakasama natin si Philippine Medical Association Vice President Dr. Mardave Martinez. Maaari rin po kayo makilahok sa aming talakayan. Mag-post lamang ng inyong mga opinyon at tanong sa aming Facebook fan page, facebook.com/unanghirit, at sa pamamagitan ng Twitter, twitter.com/unanghirit. Atacama Desert sa Chile, binaha matapos umapaw ang ilog bunsod ng matinding pag-ulan. Nagkaroon din ng landslide dahil sa paglambot ng lupa, kaya naman daan-daan na ang inilikas. Sa ibang bayan naman, umabot sa mahigit 6 na talampakan ang taas ng baha. Maging ang mga turistang bumisita para masilayan ang tinaguriang driest desert sa mundo, naunsyami ang mga plano dahil sa masungit na panahon. Wala namang napaulat na nasawi dahil sa pagbayo ng malakas na ulan. Pero nagbabala pa rin ang mga otoridad sa mga residente na maging alerto. Very successful ang Valentine concert ng mag-asawang Ogie Alcacid at Regine Velasquez na Mr. and Mrs. A. Bukod sa kanilang mga song number, inabangan din